Iyan, no? So, muna siya ang balay ni Tatay Digong. Oo nga pala, shout out sa nagsabi doon sa bahay na kino-cover natin lagi sa may Doña Luisa subdivision na hindi daw yun talaga yung bahay ni Tatay Digong. Yun daw ay luma. Yung dati. Hindi, ito na yung pinakalumang bahay nila. So, pasabot diri anin dako sila BP Sara, no? Tama pa, sir? So, dito lumaki sila BP Sara, Lakong Paulo, la Mayor Baste. Tsaka itong lugar na to dito, Royal Valley ang tawag dito. Karon Royal Valley bagyapon. So, share ko lang dati habang ako yan natatrabaho, mga early 2000 sa may Gaisano Ilustre. Yung mga kasama ko sa trabaho absent, di sila nakapasok dahil baha dito, Royal Valley. Isa to sa talagang talagang lubog sa baha kapag malakas yung ulan. So, nung nalaman ko na na may yung bahay nila Tatay Digong, kasi alam ko Central Park. So, ito pala yung luba. So ngayon, sabi ko paano sila tumira dito? Mayor 'yun eh. Mayor tapos bahay na sa Royal Park, Royal Valley bahain. Kasi para parang endpoint yata sa sa ilog papuntang seawall, coastal papuntang dagat. Yan pala sa kasama sa sa isi-search ni sa search warrant ni Gentore. So tinanong ko sila dito kung if ever na halugubin na to ni General Torre ang bahay na to ni Tatay Digong, ano kaya ang pwedeng makuha ng butike? Ito may daw dito, may ahas. Subot pa sabot tulay ang kamong ate caretaker diri alas gawas lang okay. Galing. So naa daw bitin diri so mirisig yun untag mapaakan lagi. Kung pwede pa butang agbitin pa hanggang kumbra ba no? So ito yung lugar, ito yung bahay ni Tatay Digong ng dito lumaki sila BP Sara, Kong Paulo Duterte, sila Mayor Baste, dito sila, ito bahay nila, Kong Sweet Home. Well, actually itong gantong bahay maganda na rin to kasi parang lakas na makaluma din ang disenyo, di ba? Bungalow ang style, tama ba? Bungalow. So itong gantong bahay ngayon, hirap bihira ka na lang makita ng gantong disenyo ng bahay, bungalow type. Oo, kumbaga makikita mo to sa mga lugar na mga luma. Magkano ka dumating? So ito 'yon Royal Valley. So ibig sabihin pala dito, welcome din kayo dito na mag-vigil sa mga taga Davao City naman ng mga supporter. Pwede nyo itong puntahan dito, Taal Ono. Itong lugar na to, dito yung stage yata sa labas nung Pasko Fiesta. Pasko Fiesta ba tawag doon? Yung Pasko Pahalipay ni Tatay ng mga Duterte family. So doon yun nilagay yung yung kanilang pinaka-stage. Tapos ito tayo yung bahay nila. So kapitbahay, ganun din Yan mga kapitbahay. Talagang ito mga kapitbahay dito, yung ganung panata nila every New Year. Every Pasko So talagang dati pa yon, nandito pa sila nakatira. Yan na talaga yung para nakagawian nila, para naging tradisyon. Kaya every Pasko pasasalamat nila pamilyang Duterte. Kahit hindi na sila dito nakatira sa bahay na to, dito talaga sila naglalagay, ginagawang venue talaga tong area na to. Dito sila naglagay ng stage. Yan, tapos nag-aabot ng mga pamasko, mga balot, packs, ganun. Pamilyang Duterte. So ito yun So shout out sa mga anti-Duterte, sa mga trolls ni Tambaloslos and ni Bangag, ni Lisa Aranita Marcos, trolls nila, kung sino-sino pa diyang mga mga bayad. So ito yun yung bahay na sinasabi ninyo na kurakot. Ito yung bahay na sinasabi ninyong tawag nito na kawatan magnanakaw. So magnanakaw pa rin ba after niyo makita tong bahay na to? Tsaka ito ito yung luma, dito lumaki nga si BP Sara. Ito yung bahay na kung saan lumaki si Kong Pulong Duterte tsaka si Mayor Baste. Yan, itong bahay na yan. Napaka-iconic na bahay. Oo. Hindi napaka-iconic dahil sa pinakamaganda at pinakamalaking bahay o pinakamahal na bahay sa buong Davao City, kundi napaka-iconic nitong bahay na to kasi dito lang naman nagmula ang mga Duterte na talagang naglagay talaga ng pangalan sa ating bayan, hindi lang sa bayan maging sa Davao City. Mantakin mo, presidente. Mayor 21 years, presidente for 6 years. Mayor Sara Duterte 14 years or 9 years I think, mga ganong mga pitcha, years. So 9 or 10 years. And ngayon Vice President Sara Duterte na hindi lang basta-basta kay Vice President, kundi siya talaga ay most voted na
opisyal sa buong kasaysayan ng Pilipinas with almost 33 million votes. Mas pataas pa ang kanyang nakuhang boto sa presidente. Kasi ibig sabihin nun, napaka-achiever. So yun, no? Napaka-iconic ng bahay na to, hindi dahil sa gawa sa diamante, hindi dahil gawa sa ginto. Iconic itong bahay na to hindi dahil siya ay gawa sa mga mamahaling materyales. Hindi ito iconic na bahay dahil sa pinakamalaki, pinakamaganda na struktura sa buong syudad ng Davao City, kundi napaka-iconic dito dahil dito nga nagmula ang mga legend. 'Di ba? Legend, icon, mga influential people na hindi influential dahil maraming pera, no? Influential sila dahil sa kanilang political will, dahil sa kanilang political branding, sa kanilang yung determination, pagiging maganda, pinaka-effective, napaka-the best ng mga politician. Walang makakahigit sa Duterte. Wala man silang pera, hindi man sila kasing yaman ni Martin Romualdez at ng mga Marcoses. Pero grabe, ang yaman nila nasa mga tao. 120 million people sa Pilipinas, mahal na mahal ang mga Duterte. Panigurado yan si BBM. Kunyari, papanaw man yan. Siyempre lahat naman tayo papanaw, di ba, sa mundong ibabaw. Tayo dumadaan lang dito. So pag ito si BBM ay mawala, di ba? So panigurado wala ang iiyak diyan, si yung mga may iiyak pero fake tears, ganon, drama lang, arte, ganon, pakita. Kasi syempre binayaran sila para umiyak, ganon. May mga talent fee kaya sila umiyak. Pero si Tatay Digong, grabe yung simpatsya na nakukuha niya. Ibig sabihin hindi niya pala nakukuha, kumbaga binigay, no? Ang dami na simpatsya, at hindi lang mga Pilipino, maging ibang lahi rin. Talagang saludo sila at talagang appreciate nila yung pagiging magaling na leader, pagiging genuine ng tao. 'Di ba? Ito yung bahay nila, ha. Oh, home sweet home, humble home. Oh, hindi yan maraming bahay. Normal lang, no? Parang siya, pang middle class lang na bahay. Kasi pag may bahay ka ganitong uri ang bahay mo, mga 1980s, 70s. Ka na nito, kahit paano rich kid ka na rin. Oo. May pera ka na rin nito talaga. Kasi dati in 80s, 90s ang bahay lang naman, gawa sa kahoy, gawa sa yung bubong ay gawa sa nipahat, di ba? Pero ito siya ay nakayero. Tsaka maganda yung disenyo talaga, pang siyempre abogado, di ba? Tapos yung misis niya pala, si Merman, siya ay flight stewardess or FA, flight attendant. Tapos kita niyo tong lamisa, yan ni Tatay Digong in VP Sara, na nakitaan sila ng mga basher na ang ulam nila lechon. Ito yun, ito yun. So yan yung hindi pa ako nakapasok dito, pero napadaan ako minsan. Yun nga tinuturo dito yung yung bahay. Yan yung bahay ni Tatay Digong. Dati pamilyang Duterte. Yan nga ito. Dito nakatira sila VP Sara. Dito lumaki, Tsaka sila akong Pulong, Mayor Basti. Dito sa lumaki. Tapos sabi ko, okay. So nung nag-viral yung picture na yon nung Pasko, na kung saan kasama ni Tatay Digong si VP Sara na kumakain. Yan yung lamisa na yan. Yan yun. Tapos sabi ko parang familiar dahil just ito parang grilled, dahil sa grills na yan, grills pala, sorry. Yung grill na yan nakita ko parang parang nadaanan ko na to, kasi pagkakaalam ko di na talaga to tinitirhan dito. Oo. Wala nang naninirahan, may mga caretaker lang, taga-Wilis sa Galinis, pero yung manirahan, di ba, mostly pagkakaalam ko, kasi may mga alam kasi akong mga bahay na ang mga nagmamay-ari ay nasa ibang bansa, nasa abroad. So yung bahay ay merong caretaker like yan, nililisan araw-araw para hindi mabulok, mini-maintain. Tapos may time na natutulog din yung caretaker, gano'n, makakilala ko yung mga Cavite, gano'n, Laguna, na meron nga silang bahay property sa lugar nila. Tapos yun, may caretaker, tapos yung caretaker pinapatulog, kumbaga aalis lang yung caretaker kapag papalapit or pauwi na rin sila for vacation sa Pilipinas. So tsaka na muna, wag mo nang matulog ang caretaker pag papalapit sa umuwi. So yun yung share ko lang yun, kasi inisip ko talaga dati na ang caretaker imbes na stay out, ito na tumira, di ba? Para mas sure pa na mas ma-maintain ang bahay.
Sabi ko, para pang, pwede pa lang pumasok sila doon at kumain. So yun, parang ano lang, parang panandalian lang siguro, nilinis, kumain. Kasi parang walang kuryente to dito. Oh. So, ibig sabihin, wala talaga nakatira dito. Malinis lang siya kasi may caretaker nga. Ayan, nakalagay, welcome. Ano, ganda no? Maka 1980s, 90s na disenyo ng bahay. Kasi yun naman yung, yun yung mga panahon kasi na nauuso yung disenyong bungalow. Bawal tayo pumasok dito kasi nakapadlock. Ayan. So isa to kasama to sa hahalugubin ng i-search ng kapulisan nila General Torre. Nga pala, speaking of General Torre, siya pala talaga ay legit na Davao-inyo. Oo, so taga Talomo. Galing no, amazing. Hanga ako sa sobrang tapang nitong si General Torre kasi akala ko kasi na siya ay nakabili na ng property sa Davao, siya ay nakabili na ng bahay sa Davao, ganon. Yun pala talagang taga rito pala siya. Sadya. So ang tapang niya kasi hindi siya takot na baka kuyugin siya ng mga kapitbahay niya, ng mga taga Talomo din. Yan lakas ng makabintis itong estilo ng pagulong, yung gulong na ganyan. Anyway, yan lang ha. Itong video na to dito is pinakita ko lang to sa inyo para sa mga hindi nakakaalam na ang mga Duterte hindi lang naman nag-isa ang bahay na meron din ito yun. Tsaka meron din doon sa may Central Park. Tsaka doon sa ayan nga sa may Doña Luisa Subdivision. Tapos may bahay si kung Paulo Duterte sa Catalonan. Si Mayor Basti di ko alam kung saan bahay niya, tsaka si pero parang nakatira yata si Mayor Basti sa nanay niya. I don't know. Kasi di ba binata na si Mayor Basti, hindi pa siya talaga family man, like kasal ganun. So si VP Sara di ko rin alam kung saan ang bahay niya. Ito yung bahay lang. Maganda naman hindi siya may may feng shui, may inuwi si nanay sa bahay. Sana nagustuhan niyo itong video na daw, like showcasing lang bahay nila Tatay Digong. So ito yung pinaka ancestral house ng mga Duterte. Yan, dito lumaki ang ating butihing VP Sara, yung ating napakasipag, matapang ba si Kung Paulo? Parang mabait yun si Kung Paulo, hindi parang parang salita lang siguro yan, feeling ko, tansya ko. Parang mas nakakatakot si VP Sara at nanununtok yun So si Kung Paulo okay naman. Di nakakatakot si VP Sara to the point, pag si Sara ay talagang sasagarin mo, oo. Talagang hindi yan madadalawang isip na yan. Lalaban talaga si VP Sara. Si Kung Paulo Duterte kahit pa asar na inis na siya kay Senator Trillanes, still talagang di pa rin siya gumagawa ng hindi maganda like hindi niya pa rin kayang suntukin si Trillanes kasi nga wala saan kaya pupurutin si sundalong kanin yun di ba? So yun lang, ito yung ancestral house ng pamilyang Duterte. Dito sila lumaki. So at least nakapag-room tour tayo dito. Okay na tayo, we're done. So pwede kayo pumunta dito ha. Dito lang sa may Royal Valley. Bahain. Basta dito sa unahan yan, sa likod niyan ay ilog na siya, coastal. Galing. Ayan na bahay nila. So ito yung luma ha. So yung nasabi na hindi totoong bahay, hindi yun nila bahay yung pinakita natin yung ating binivigilan. Sabi nyo luma yun. Yun yung lumang dating bahay nila. Hindi yun yung nila, recent na tahanan talaga sila na tumitira si Tatay Digong, si Ma'am Hanelet Abansinia, tsaka si Kitty Duterte, isang anak. Nasa tingin nyo, di ba? O kurakot pa ba yan? Pero syempre in fairness yung bahay na to talaga, sabi ko sa inyo ulit. Ito ay magandang bahay na to in the 80s, 90s bungalow type. Astig ka na kung may ganyan kayong bahay, rich kid na kayo. Rich kid naman talaga kahit paano. Kumbaga hindi rich kid naman social, kumbaga may kaya lang. Kasi tatay mo abogado / mayor, di ba? Nanay mo flight attendant, di ba? Former flight attendant. So, si VP Sara, si Kung Paulo Duterte, sila Mayor Basti. So, kahit paano, pa rin sila, belong pa rin sila sa middle class family. Will of living pa rin na ba sila matatawag, no? Parang will of family lang talaga. So, yun lang siguro. Thank you for watching. So, na nagustuhan nyo ay at ang ganda ng bahay na kahit luma. Wala na nakatira pero yun, well maintained pa rin siya. Yun nga lang, baka, dyan, sana lagyan ng unding para pagpasok nila General Torre, yun, bulaga.